Una sa lahat, gusto ko lang humingi ng tawad sa aking mga magulang dahil sa pag-alis ko ng walang paalam. Palagi niyong tatandaan, lumisan man ako sa mundong ito, nandito pa rin ako, palaging nagbabantay sa inyo. Hindi ko ginusto ang ilayo ako sa pamilya ko, ngunit ito ang desisyon ko na ngayon nyo lang nalaman. Alam ko na di ako magtatagal sa lugar na to na kung saan wala ang pamilya ko. Hindi lang araw, hindi lang buwan, kundi ilang taon sila di ko nakasama. Makakaya ko ba yun? Sa tingin ko, hindi ko kaya dahil ako'y nalulungkot kapag wala sila. Nandito na sa aking tabi kaya di na mapigil ang luha. Gusto ko silang makapiling mayakap, pangumusang ulit di ko pa makuha. Bahil ilang kilometro at milya ang distansya ng aming pangungulila ko sa kanila, yan ang resulta ng aking biglang paglisay. Hindi to madali sa kanila, ngunit mas hindi to madali para sa akin. Alam kong hindi ako makakauwi kahit sa magpilit ng saak. Nadarama ang lungkot at sisinag, puso't pagkabigo at pasakit. Ngunit yaan naman sila kalay sa aking puso, palagi silang dinalaman. Isip ko kung bakit ganitong mga nilayo ako sa inyo. Hindi ko matanggap, hirap magpanggap na ako'y hindi bigo. Ngunit di ko rin nasahang mangyayari ko. Kung ako ay alaala nila, paano na sila? Lang ang mga araw mula sa aking pag-alis, habang papalayo ng papalayo, lalo ko silang namimiss at tinatago ang namumuong lungkot sa aking damdamin. Di lang nila alam na di ko na kaya, na mahirap pala sa ulo. Dahil sabi niyo sa akin masaya ang buhay dito, di na pala alam ako'y nagtitiis na rito dahil ako'y nagpapakalayo nang walang kalaban-laban. Ang masakit pa rito ay wala akong masasandalan. Nagtrabaho ng maayos, ngunit bakit ganito ang bilik sa akin? Ng kapalarang naging malupit, ako'y inaabuso ng mahigpit. Habang ako'y nasa trabaho, pinapakain ng tira-tira at iniisip na hanggang sa aso na lang ba ang turing nila sa akin. At sa gabi nakatitig sa mga larawan, nakatabi sa aking kama, nakatingin at tinatanong, dito na lang ba ko kayo makakasama? Nagkasakit ang katawang tao, parang pinipilas, dahil puso't isip ko'y naiwan dyan sa Pilipinas. Isip ko kung bakit ganitong mga nilayo ako sa inyo. Hindi ko matanggap, hirap magpanggap na ako'y hindi bigo. Ngunit di ko rin nasahang mangyayari to. Kung ako ay alaala nila, paano na sila? Pinitin kong limitin ang nagawa nila sa akin, ay parang pilit sinabing wala na akong pag-asa. Dahil habang tumatagal mas sinasaktan na ako, kaya buhay ko ay parang nawalan na ng ligaya. Di ba pwede naman, wag nyo na akong papahirapan. Di ba pwede naman, wala na rin pasakitan. Di ba pwede naman, sa pagmaltrato ay bawasan. Pwede ba, ihinto nyo na lang. Walang trabahong madali, walang perang pinupulot. Paghihirap ay tatawirin para sa pamilyang iraraos. Dahilan kung ba't nabuhay sa akin ang pagkasawi, ay ang pagmatrato nila sa akin ay sobrang mali. At sana wag nyo kong limutin dyan sa puso nyo sawi. Ang masasabi ko sa inyo ay mahal ko kayo palagi at mag-ingat alala. At higit sa lahat, namimiss ko. Nilayo ako sa inyo, hindi ko matanggap, hirap magpanggap na ako'y hindi bigo. Di ko rin nasahang mangyayari to. Kung ako ay alaala nila, paano na sila? Sa mundong puno ng hirap, inis at pagod, lagi nating tatandaan ang mga karapatang sundin upang tayo ay maging mapayapa at ligtas. Di tulad ng mga pangyayaring na isadula sa kantang ito. Lagi nating papahalagahan ang isa't isa sapagkat di natin alam kung hanggang kailan lang tayo mabubuhay sa mundong ito. Inialay namin ang KFW, repisyo ang kanilang pangungulila upang mabigyan ng mabuting buhay ang kanilang pamilya. Maraming salamat.